Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang bagong paksa at bago yan shoutout muna tayo kina Kanyas at kay at Legend43. Maraming salamat sa pagsuporta. At dito naman sa mga nagsagot sa Quipper natin kina Hendrik, Morden, Cyril at kay Christian. Keep it up! So yung paksa natin sa araw na ito ay ukol sa awiting bayan. Pag sinabi nating awiting bayan, maituturing na isa sa mga sinaunang panitikan ng mga Pilipino na naging sikat bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, ang awiting bayan. Ang mga awiting bayan ay isang tradisyonal na uri ng tulang nagpapahayag ng buhay, damdamin, at karanasan ng ating mga ninuno na nilalapatan ng himig o tono. Nilalagyan na ng musika na kung saan ito ay unang anyo nito ay tula. So ito ay kumbaga sinasambit lamang, kalaunan ay kinakanta na may tunog na maganda siya sa pakinggan. At sumasalamin ito, sinasabi dito, yung mga awiting bayan ay tumutukoy sa pamumuhay ng ating mga ninuno sa kung ano yung kanilang nararamdaman at ano yung kanilang karanasan sa pang-araw-araw. Narito ang iba't ibang uri ng mga sinaunang awiting bayan. Marami ito pero ito yung mga iilan lamang. Una, dalit. Pangalawa, oyayi. Pangatlo, dungaw. Pang-apat, kundiman. Panglima, diona. Pang-anim, suliranin, at pang-pito ay talindaw. Tunghayan natin ang mga kahulugan. Pag sinabi nating dalit, ang dalit ay mga awiting pampuri o pag-aalala sa Diyos o mga anito. So kapag nagsasamba ang isang tao, ay meron siyang, kumbaga, inaawit niya ang kanyang pagsamba sa Panginoon o sa mga Diyos. Yan yung halimbawa ng dalit. At kung gusto nyong bisitahin, meron dito yung kawingan na pwede nyong bisitahin na isang halimbawa ng dalit. Pangalawa ay uyayi. Ang uyayi ay mga awit ng panghihele o pampatulog para sa mga bata. Kadalasan ang uyayi ay ginagamit na sa mga nakakatakot na palabas. Pero nung unang panahon, ginagamit ito ng mga nanay upang makatulog ang kanilang mga anak, lalo na yung mga bagong silang na mga sanggol. So kumarin yung bisitahin ang halimbawa na nandito yung kawingan. Pangatlo at pang-apat, ito ay ang dungaw at kundiman. Ang dungaw ay awit na nagpapahayag ng dalamhati o lungkot. Karaniwan itong inaawit sa mga libing. So, ibig sabihin, ito yung pagluluksa, no? Kumbaga, yung sakit, yung mga minamahal sa buhay na nagpapaalam doon sa kanilang sino ba yung namatay. At ikaapat naman, at sa muli pwede niyong bisitahin itong halimbawa, yung link o yung kawingan. Ang kundiman naman ay mga awit ng pag-ibig na nagpapahayag ng mga damdamin ng pagmamahal, pag-asa at paghihirap. Itong paghihirap pwedeng nauukol yan sa pag-ibig na gusto niyang abutin yung isang iniibig niya. So nandito yung halimbawa na pwede niyong bisitahin. Yan ang dungaw at kundiman. Punta tayo sa pang-5 at pang-6. Diona at suliranin. Diona ay naawit sa tuwing may nagaganap na papamanhikan o kasal. Ang kaibahan nito sa kundiman, ang kundiman ay pagsambit ng nararamdaman. Pero ang Diona, meron ng pamamanhikan, ibig sabihin pupunta na yung lalaki doon sa bahay para formal na hingin yung kamay ng dalaga sa mga magulang at ginagawa din itong kanta sa mga kasal. Yan yung Diona. Ang suliranin naman ay inaawit sa paggaod. Pag sinabi nating paggaod, yung may kapag nagbabangka ka, may ginagamit ka na isang bagay na yun yung ginagamit mo para umandar yung bangka. Yun yung ibig sabihin ng paggaod. So, inaawit sa paggaod habang namamangka. So, ikaw ay habang ginagamit ito, ay habang para hindi ka
tawag nito, hindi ka ma-bored, no? Sa pagpamamangka, ito yung inaawit mo, itong suliranin. At higit sa lahat, maaaring ring awitin habang nagtatrabaho ka. So ito yung halimbawa. Maaaring halimbawa ng suliranin ay yung um, magtanim ay di biro. Yan yung halimbawa ng suliranin. Panghuli natin ay ang talindaw. Karaniwang inaawit habang nasa karagatan. Iisipin ninyo yung suliranin habang nagtatrabaho, no? Na yung kinakanta. Pero ang talindaw, inaawit kapag nandun ka sa karagatan or malapit ka sa karagatan. So, isang halimbawa ng talindaw ay yung si Pilimon, na isang sikat na Bisaya na kanta. At yan ang ating kwento. Yan yung ating aralin sa araw na ito ukol sa awiting bayan.